Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Amma ba'd. Ang aralin natin ngayon sa pag-aaral natin ng Arabi, para sa pagbabasa ng Arabi, ay tungkol sa at-tanwin. Pero mahalagang malaman natin na bago tayo tumungo sa at-tanwin, ay kinuha muna natin yung alpabetong Arabi, yung alif, bata, tha, jim, at saka yung Arabic vowels, yung mga katinig. Dahil nga hindi natin ito matututunan, mahirap natin matutunan ito kung hindi tayo muna dumako roon. So mahalaga para sa aming mga estudyante na sumusunod at sumusubaybay sa ating pag-aaral, sa ating mga aralin, na balik-aralan muna ninyo yung mga alpabetong Arabi, yung alpabetong Arabi at saka yung mga katinig ng Arabi, yung a, i, u, yung fatha, dhamma, kasra. Fatha, a, kasra, i, dhamma, u. At saka yung alpabetong Arabi, yung 28 na alpabetong Arabi. Kasi nga hindi natin ito mauunawaan kung hindi ninyo yun matutunan muna. Okay? So sa ngayon ay tatansyahin ko na alam na ninyo yung tungkol doon. Okay, pero bibigyan ko kayo ng isa pang review bago natin tumungo sa tanwin. Okay, so nakuha natin nung nakaraang aralin yung tatlong katinig, may iksing katinig, kung saan yung fatha na ang katumbas niya ay a, kasra na ang katumbas niya ay i, dhamma na ang katumbas niya ay u, at isinama rin natin doon yung sukun. Sukun, ibig sabihin is wala siyang katumbas na katinig. Okay. So, nagbigay tayo dito ng mga halimbawa ng mga haraka. Nilagyan natin yung ba ng fatha, ang basa dyan ay ba. Nilagyan natin yung ba ng kasra, naging basa ay b. Kasi nga ba, tapos may kasamang i, b. Yung ba, nilagyan natin ng dhamma, o kaya ay u, at ang basa ng dhamma ay u. So, ba at saka u, ang basa ay bu. Ba, bi, bu. Dito naman ay jim. Yung jim, nilagyan natin ng fatha, j. Jim na may kasra, j. Jim na may dhamma, ju. J, ji, ju. Ma na may fatha, ma. Ma na may kasra, mi. At ma na may dhamma, mu. So ang basa dyan ay ma, mi, mu. Ito naman ay sin. Sa, si, su. Ito naman ay ra na may fatha, ra. Ra na may kasra, ri. Ra na may dhamma, ro. So ang basa diyan, ra, ri, ro. Ito naman ay dal. Da, di, du. So para masanay kayo ay i-apply ninyo ang mga haraka, yung mga katinig sa iba't ibang letra at subukan yung basahin. So para masanay kayo kasi nga kung hindi nyo makilala ng maayos yan, mahihirapan din kayong magbasa at maunawaan ang aralin na ito. Okay. So yung haraka, para maging tanwin siya, ay dadagdagan mo siya ng isa. Ang katumbas ng tanwin, kung ang haraka na ito ay katumbas niya ay a, pag naging dalawa siya o naging tanwin, dalawang tuhid sa taas, ang magiging katumbas niyan ay an. So yung ba, pag nilagyan mo ng tanwin na fatha, ang basa dyan ay ban. Ban. Yung b, isa lang dito, pero pag naging dalawa yan, ayan, naging dalawa, nasa tanwin na kasra, at ang katumbas ng tanwin na kasra ay in. Ayan siya, in. So dahil yung ba, nilagyan mo ng tanwin na kasra o in, ba at saka in, bin. So, ban, bin, ito naman ay on, yung dhamma na tanwin, ang katumbas niya ay on. So, yung ba, nilagyan mo ng dhamma na tanwin, ang katumbas, ang basa dyan ay bun. So, minsan, ganyan ang itsura niya, minsan, dalawang ganyan. Okay. So, sa jim, j, ji, ju. Kapag ginawa natin tanwin, yung fatha, at saka yung kasra, at saka yung dhamma, ang magiging basa ay jen, jin, jun. So, parang madadagdagan lang siya ng n. Ma, mi, mo, man,
min, moon. Sa, si, so, san, sin, son. Ra, ri, ro, ran, rin, ron. Da, di, du, dan, din, dun. Okay, i-apply natin siya sa mga salita. Halimbawa ito. Ang basa dyan ay baytun. Kung paghihiwa-hiwalayin natin yung baytun, inshallah, sa darating na aralin ay kukunin natin yung paraan ng pagsusulat. Kasi kung minsan ay nababago yung pagsusulat, yung paraan ng ano. Pero hindi naman ganun ka-complicated yung yung paraan ng pagsusulat. Inshallah subhanahu wa ta'ala ay kukunin natin sa mga darating na aralin, inshallah. Okay, baytun yung ba, tsaka yung ya, na sukun, at yung ta, at tanwin. Okay. So, ba na fatha, ba, at ya na sukun, basa dyan is bay, at yung ta na may tanwin, na dhamma, ton. So, ang basa dyan is bay, ton. Bay, ton. Ito naman ay dorban. Kasi ngayon ay dod, na may fatha, tapos ra, na sukun, at saka ba na tanwin. Ang basa dyan ay borban. Pag pagdidikit-dikitin mo, ganyan ang itsura niya, borban. Okay. Raksun. Raksun. Ra na may fatha. At alif o hamza na may sukun. At saka sin na ang kanyang haraka ay tanwin na dhamma. Raksun. Dito naman, wa na may fatha is wa. At saka lam na may fatha is la. At dal na may tanwin na kasra, din. Wa, la, din. Wa, la, din. Okay. So, mahalaga na maisaulo natin, katulad ng palagi natin sinasabi is, kailangan na maisaulo natin ng maayos at saka makilala natin yung alpabetong Arabe. Kasi kung hindi natin yun maisaulo at makilala ng maayos, mahihirapan tayong maunawaan yung mga aralin natin at saka yung mga susunod pang aralin inshallah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, sa susunod na aralin ay i-review din natin ulit itong mga harakat, saka yung tanun at saka sukun. At ang susunod natin na aralin inshallah ay ang tashdid o yung shadda. At inshallah ang susunod naman doon ay ang mad, yung paggamit ng mad. So maraming salamat. Naway pagpalain tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at bigyan tayo ng lakas sa ating pag-aaral at ang ating mga kaalaman ay magamit natin alang-alang lamang sa Kanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.